nagsasabing posible na raw na magkaroon ng announcement na ang kanilang Mesaya ay dumating na. Di lang ito simpleng malapit na, kundi parang punto na ito ng pagpapahayag nila. At kung papansinin mo, hindi lang ito nataon lang, parang lahat ay mukhang planado na o may nagpaplanong mangyari ito. Sa Judaism, ang hinihintay nilang Mesaya ay hindi basta spiritual figure lamang. Para sa kanila, ito ay isang tao, isang leader na magmumula sa linya ni David na magre-restore ng Israel bilang bansa at magtatatag ng kapayapaan at magbibigay ng direksyon sa mundo. Hindi siya babalik, darating pa lang siya. Ibig sabihin ng inaasahan nilang isang leader na papasok sa eksena sa gitna ng kaguluhan, yun daw yung magdadala ng kaayusan sa kanila. Alam naman natin na hindi si Jesus Christ ang inaantay nila, kaya nag-aantay talaga sila ng isa pang Mesaya para sa kanila. Ngayon, bakit tila nakakaalarma ang pahayag na ito? Dahil inuugnay ng ilan sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon sa Middle East, lalo na ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel bilang bahagi ng tinatawag na footsteps of the Messiah. Para sa kanila, ang kaguluhan, ang mga digmaan at mga instability ay hindi random. Ito raw ay senyales na papalapit na ang Messianic era. Kaya para sa kanila, ang giyera ay hindi lang ito problema. Ito ay posibleng mag-trigger sa pagsulpot ng kanilang Mesaya. At kung titingnan mo ang mga nangyayari ngayon, hindi malit na sitwasyon ng dahilan. Ang giyera ngayon sa Middle East ay sinasabing umaabot sa mahigit 10 bansa ang nadadamay. At pangunahin nga dito ang US, Israel laban sa Iran. Lumalawak ang tensyon at isa sa pinakaapektadong lugar ay ang Strait of Hormuz, isang oil route na kapag naapektuhan, ramdam ng buong mundo. Tumataas ang presyo ng langis, nagkakaroon ng economic pressure at unti-unting nararamdaman ang lahat ng epekto nito. Ngayon, dito na pumapasok ang mas kontrobersyal na usapan. May mga nagsasabi na ang mga nangyayaring ito ay parang tumutugma sa tinatawag na Four Horsemen sa Revelation chapter 6. May mga nakikita kasi silang pattern sa sitwasyon. Ito nga ang una ay yung puting kabayo. Ang puting kabayo ay may nag-uugnay nito madalas kay Donald Trump. Kung babalikan mo ang history, siya ay parang naging mukha ng Abraham Accords, isang kasunduan para sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at ilang bansa sa Middle East. Historically, tinawag pa siya ng ilan bilang Prince of Peace at binigyan ng menorah, at may mga tumatawag pa sa kanya bilang modern day Cyrus figure. At maraming beses na siya ay laging nangunguna sa usaping kapayapaan at isa nga dito ay nangyaring Board of Peace kamakailan lamang. Kaya para sa iba, parang tumutugma siya sa larawan ng Antikristo na magdadala ng kapayapaan palagi sa isyu ng mundo, partikular sa Middle East. Pero hindi doon nagtatapos ang obserbasyon nila. May isa pang detalye na lalong nagpapainit sa usapan. Sa Revelation chapter 13, may propesya na ang Antikristo ay ang unang halimaw na nasugatan sa ulo. Halos ikamatay daw nito, ngunit ito'y gumaling. Ngayon, kung babalikan mo yung nangyari kay Donald Trump, yung assassination attempt kung saan siya ay nasugatan sa ulo at muntik na mamatay, ngunit nakaligtas pa, para sa iba parang may pagkakatulad. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalo siyang sumikat at lumakas ang mga suporta sa kanya. At sobrang bango niya sa bansang Israel. Ngayon kung susundan pa natin ang daloy, pagkatapos ng puting kabayo ay ang pulang kabayo na sumisimbolo sa digmaan. What a coincidence na ang kasalukuyang sitwasyon ay may mga nagsasabi na parang pumapasok na tayo sa phase na iyon. Aktibo ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel at halos 15 bansa na ang nadadamay. May nagsasabi pa nga na kung sino daw yung nagsimula ng peace narrative, siya rin na makikita ngayon sa gitna ng conflict na gera. Meaning may mga nag-uugnay na kung sino yung nakaupo sa kabayong puti, siya rin yung nakikita sa kabayong pula ng digmaan.
wherein nangyayari na nga ngayon ito kung saan may mga nagsasabi na si Donald Trump ang nangunguna sa galaw ng digmaang ito. Sumunod naman ay yung itim na kabayo na konektado sa krisis ng ekonomiya. Nakasulat din sa propesiya na yung black horse ay yung sinasabi na ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Meaning ang black horseman na ito ay konektado sa issue ng langis. At ngayon, ganun nga yung nangyayari ngayon. Dahil sa giyera, naapektuhan na ang langis, tumataas ang presyo at ramdam na ramdam ang bigat nito sa buong mundo ngayon. Wherein sinasabi na nga ng Bible verse na magkakaroon talaga ng issue sa langis pagkatapos ng pulang kabayo. At kung susundan pa natin ang pattern ay yung kulay berdeng kabayo na sumisimbolo sa kamatayan. Wherein hindi pa nga ito nangyayari sa ngayon, pero ito yung kinakatakutan ng karamihan na baka mauwi nga tayo doon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming tao ang nag-uugnay ng mga pangyayaring ito. Hindi naman tayo nagbibigay ng conclusion, pero kung pagsasamahin mo ang lahat, ang pahayag tungkol sa Jewish Messiah, gera sa Middle East at mga pandaigdigang issue sa langis at ang mga pattern na nakikita ng ilan sa Revelation, parang may nabubuong pattern na tumutugma prophecy. At higit sa lahat, meron pa nakakabahalang propesiya. Kung babalikan mo ang timeline, si Kristo ay namatay nung Passover around 33 AD. Passover means ito ay summer or Nisan or April. At may isang talata sa Hosea na nagsasabing after 2 days marerestore ang Israel. May interpretasyon ng iba na ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon sa Diyos at nakasulat din sa Peter. Kung susundin ito, ang 2 araw ay 2,000 taon. Ibig sabihin, it takes 2,000 years bago ma-restore ang Israel ayon sa propesiya. Ibig sabihin, mula 33 AD, dadalhin tayo nito sa 2033 bilang isang posibleng window. Window na kung saan kapag dumating na si Jesucristo, ito na yung panahon na tunay na restoration ng Israel papasok sa Millennial Kingdom. Kaya 2033 ang remarkable possible na dito yung second coming of Christ para sa restoration ng Israel. Ngayon ito pa ang problema. May propesiya na may 7 taon bago yun mangyari, lalabas ang Antikristo. Kapag ibinawas mo ang 7 taon mula 2033, lalabas ang 2026. Ngayon, nasaan na ba tayo ngayon? March 2026. Papalapit na ang Passover ng April 2026. At kasabay nito, may mga rabay na nagsasabing may announcement na ang darating na tungkol sa Messiah. May tensyon pa sa Iran at Israel. May epekto pa sa global economy. At may mga nagsasabing para nagsisimula na ang pattern na matagal nang binabanggit ng mga kasulatan. Ngayon ang tanong, nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Hindi natin sinasabi na ito na yon. Pero hindi rin natin pwedeng i-ignore ang mga pangyayari, ang timeline at ang paghahayag na tila tumutugma sa propesiya ng Biblia, partikular sa Book of Revelation. Ngayon ang tanong, ito ba ay normal na galaw ng kasaysayan? O di kaya pumapasok na tayo sa libro ng Apokalipsis? Ang inaabangan lang kasi natin dito ay yung kung sino yung magko-confirm sa Israel ng 7 years na connected sa Third Temple. At kapag nangyari yun, baka ito na nga yun, ang 7 years Jacob's trouble. Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayo mag-aral at magbantay propesiya.